Pagsisiwalat sa mga lihim ng panaginip kasama si James Ryle, napansin mo na ba na ang pinakamalalaking lihim ng buhay ay hindi nakatago sa mga kaban kundi sa loob mismo ng ating mga panaginip? Alam kong nakakabaliw ito. Kung tutuusin, paanong makakapagpabago ng lubusan sa takbo ng ating buhay ang isang bagay na nangyayari habang tayo'y natutulog? Pero nandito ako upang sabihin sa iyo, kaya. At ako ang buhay na patunay niyan. Ilang ulit ka nang nagising sa kalagitnaan ng gabi na bumibilis ang tibok ng puso mo, na may pakiramdam na may mas dakilang bagay ang kagaganap lang sa loob mo, ngunit mas pinili mong humiga at magtangkang matulog muli. Tama, naranasan ko rin yan. At sasabihin ko pa, sa isa sa mga gabing iyon mismong nagbago ang buhay ko magpakailanman. Ako ay lubog sa matinding kalungkutan, ang puso ko ay watak-watak, at hindi ko maidlip. Ang silid ay puno ng mga karaniwang ingay sa hating gabi, ang sumasayaw na hangin, ang tumatahol na aso ng kapitbahay, ang umuugit na kahoy, ngunit sa loob ko, ang ingay ay mas malaki. Ang aking isip ay isang alimpuyo ng mga tanong, pagdududa, at takot. At pagkatapos, mismong nang ang pinakamalalim na katahimikan ay kumalat sa lungsod, ako ay nakatulog ng mahimbing. Sa sandaling iyon, ang isang panaginip ay naging mas totoo kaysa sa anumang paggising. May isang anghel na bumisita sa akin at nagsabing, "Huwag kang matakot, hindi ko alam kung naiisip mo ang bigat ng mga salitang iyon sa buhay ng isang taong lubusang nawasak sa loob." Parang ang lahat ng luha ko ay nagkaroon ng kahulugan. Ang dalawang salitang iyon ay bumali sa mga tanikala ng takot ko. Naunawaan ko na ang katahimikan ng gabi ay hindi kawalan, ito ang perpektong espasyo para sa isang bagay na banal na maihayag. At marahil iniisip mo, pero ang mga panaginip ko ay bunga lang ng imahinasyon, wala nang iba. Ilang ulit nating nahuhuli ang sarili nating naniniwala dyan. Paano kung sabihin ko sa iyo na pati ang agham ay nagpatunay na ang mga panaginip ay isang laboratorio ng isip, na may kakayahang muling ayusin ang mga alaala, lutasin ang mga problema, at magbigay pa ng inspirasyon sa mga malikhaing solusyon? Malalaking pangalan sa kasaysayan ang nakaranas nito. Madalas matulog si Thomas Edison nang may hawak na bolang bakal, upang magising mismo sa sandaling ang mga panaginip ay nagdadala sa kanya ng mga ideya, at sa ganoon ipinanganak ang malaking bahagi ng kanyang mga imbensyon. Ang manunulat na si Mary Shelley, halimbawa, ay napanaginipan ang imahe na nagbigay daan sa klasikong Frankenstein. Hindi lang ito mga kwentong panrelihiyon o mistikal, may totoong nangyayari kapag ipinikit natin ang ating mga mata. Ako mismo ay nakaranas nito ng napakalinaw na hindi ko kailanman maitatanggi. Naalala ko ang isang gabi kung saan napakalakas ng iyak ko kaya't ang aking mga mata ay namamaga, halos hindi na makadilat. Pakiramdam ko ay wala ng lunas sa aking sakit. Ngunit sa maikling sandaling iyon ng pagtulog, natanggap ko hindi lamang ang ginhawa kundi isang malinaw na direksyon para sa hinaharap. Hindi lang ito nagpabago sa takbo ng aking buhay, kundi iniligtas ang aking puso mula sa pagkalunod sa kawalan ng pag-asa. Ito ay isang paalala na, sa kaibuturan, ang mga panaginip ay maaaring maging wika kung saan tinatawag tayo ng Diyos, o ng buhay mismo, pabalik sa ating tunay na landas. At ngayon gusto kong itanong sa iyo, ilang beses mo nang binaliwala ang kakaibang pakiramdam na may mahalagang bagay na sinasabi sa iyo ang isang panaginip? Ilang sagot na ang hindi mo pinansin dahil naniniwala kang walang kabuluhan lang iyon? Mag-isip ng mabuti paano kung ang pagdududa na dala mo ngayon, na tila imposibleng lutasin, ay nasagot na sa madaling araw, ngunit hindi mo lang pinansin. Hindi ba't kakatuwa na mismong kapag sinisikap nating patahimikin ang mundo at maghanap ng pahinga, tayo ay ginugulat ng mga mensaheng tila nagmumula sa isang lugar na higit pa sa atin? Ang takot na nagpapahinto sa atin sa araw ay maaaring matunaw sa isang gabi lang, sa isang pananaw. At sinasabi ko ito ng buong katiyakan, dahil ganoon ang nangyari sa akin. Ang katahimikan ng gabi ay nagpahayag ng isang lihim na walang tinig ng tao ang makapagsasabi sa akin. At marahil lang, ang susunod na madaling araw ay magdadala sa iyo ng bagay na matagal mo nang hinihintay. Ngayon sabihin mo sa akin, handa ka bang maniwala na ang iyong mga panaginip ay maaaring magdala ng mga sagot na mas malaki kaysa sa iniisip mo? Nakita mo na ba ang sarili mo na nakakulong sa harap ng isang pagpipilian na tila walang labasan? Ang uri ng desisyon kung saan ang anumang daan na pinili ay tila may dalang sakit, pagkawala, o pagsisisi. Alam ko eksakto kung ano yan. Naalala ko ang pakiramdam ng pagiging lubusang hati. Sa isang banda, itinutulak ako ng batas at tradisyon na ilantad at hatulan si Maria. Sa kabilang banda, ang puso ko ay sumisigaw para sa pagmamahal na nadarama ko para sa kanya.
Ang bigat ay nakakasakal. Naglalakad ako sa gabi, walang patutunguhan, ang isip ko ay puno ng mga tanong, ano ang sasabihin nila tungkol sa akin? Paano ko haharapin ang pamilya? Dapat ba akong sumuko sa lahat? Ito ay isang napakakaraniwang takot sa atin, ang takot na pumili ng mali. Ilang beses mo nang naisip, paano kung sirain ko ang lahat? Paano kung wasakin ng desisyon ko ang buhay ko? Ang pagkabalisa na ito ay nagpapahinto. At ano ang nangyayari sa karamihan? Simple, pinipili nilang huwag pumili. Nanatili silang nakatigil, naghihintay na ang buhay ang magdesisyon para sa kanila. Ngunit napansin mo na ba na kahit ang pagwawalang bahala ay isang desisyon? Ang hindi pagkilos ay isa ring pagpipilian, at kadalasan ito ang pagpipilian na siyang pinakamalaking kumakain sa atin sa loob. Kinukumpirma ito ng agham. Ipinapakita ng mga pananaliksik sa sikolohiya na mga 85% ng mga tao ang mas nagsisisi sa mga bagay na hindi nila ginawa kaysa sa mga ginawa nilang ipagsapalaran. Ibig sabihin, ang sakit na hindi pagkilos ay mas mabigat kaysa sa sakit ng kabiguan. At nakakatuwa, sinisikap tayong kumbinsihin ng takot na mas ligtas ang hindi pagkilos, kung saan sa katunayan ay kabaligtaran ito. Ang buhay ay nahahayag lamang kapag tayo ay humakbang, kahit na hindi ito tiyak. Nakikita ko ito sa kasaysayan ng mga personalidad tulad ni Steve Jobs. Isipin kung ano ang nangyari kung sumuko siya pagkatapos siyang tanggalin sa sarili niyang kumpanya. Maaaring sumuko siya sa takot na hindi na makabangon pa. Ngunit pinili niyang makipagsapalaran muli, lumikha ng mga bagong bagay, at mismong ang matapang na hakbang na ito ang nagbalik sa kanya sa Apple upang baguhin ang mundo. Sa kabilang banda, ilang tao ang kilala natin, ang ilan ay sikat, ang ilan ay hindi na nakulong sa takot, nilamon ng pagdududa, at hindi kailanman nabuhay ang buhay na maaari sana nilang naranasan. At dito, hayaan mong ikwento ko sa iyo ang isang personal na sandali. Sa gitna ng emosyonal na kaguluhang iyon, naalala ko ang sarili ko na nasa pagawaan, may hawak na martilyo at 3 malalaking pako, naglalakad pabalik-balik nang. Hindi alam kung ano ang gagawin. Naroon ang kahoy, naroon ang mga kagamitan, ngunit sa loob ko ay walang kalinawan. Tila ang aking mga kamay ay nagpapahayag mismo ng kawalan sa aking isip. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Sa sandaling iyon ko napagtanto na kahit sa kalituhan ay mayroong paanyaya. Ikaw ba ay susuko sa pagkahinto o tatanggapin ang lakas ng loob na humakbang? Ngayon sagutin mo ako, ilang beses ka ring nagkaroon ng lahat ng kagamitan sa kamay, ngunit hindi mo alam kung ano ang itatayo sa iyong buhay. Ilang beses ka nang naghintay ng sagot na babagsak mula sa langit, habang ang oras ay umaagos sa pagitan ng iyong mga daliri. Paano kung ang totoong sagot ay hindi naghihintay, kundi ang pagiging matapang na pumili, kahit walang kasiguruhan? Marahil ngayon ay nakaharap ka sa isang desisyon na tila imposible. Ngunit tandaan, ang pagpipilian na huwag pumili ay nagpapatagal lamang ng sakit. Sa pagkilos ng pakikipagsapalaran, ng paghakbang patungo sa hindi alam, nagbabago ang buhay. Natutunan ko iyan sa pinakamasakit na paraan na posible at mismong ang aral na iyon ang nagbukas ng daan para sa himalang darating. Nakita mo na ba ang sarili mo na nag-iisip na may isang bagay na simpleng hindi maaaring mangyari? Na masyadong imposible, masyadong hindi malamang, lampas sa anumang lohika ng tao. Ako ay naroon din nang sabihin sa akin ni Maria na siya ay nagdadalang tao at na iyon ay mula sa banal na espiritu, sumigaw ang lahat sa loob ko, hindi. Hindi ito possible. Sinusubukan tayong ikulong ng isip sa kung ano ang maipapaliwanag, makatwiran, na patunayan. Ngunit paano kung ang hindi malamang ay maging totoo sa harap ng ating mga mata? Ito ay isang karaniwang takot para sa maraming tao. Paano kung maniwala ako sa isang bagay at ako'y mabigo? Paano kung humakbang ako sa pananampalataya at magmukha akong katawa-tawa? Ilang beses ka nang tumigil sa pagsubok dahil inakala mong imposible? Ang nakakatuwa ay ang buhay ay puno ng mga halimbawa ng mga bagay na, sa ilang sandali, ay tila hindi maaabot, ngunit nagbago sa takbo ng kasaysayan. Mag-isip, sino ang mag-aakala na makakatapak ang tao sa buwan? Sino ang maniniwala, mga 30 taon na ang nakalipas, na magkakaroon tayo ng access sa lahat ng kaalaman ng tao sa palad, sa pamamagitan ng isang cellphone? Ang imposible noon ay karaniwan na ngayon. At kinukumpirma ito ng agham sa isang kahanga-hangang paraan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong optimista ay hindi lamang nakakamit ng mas maraming layunin, kundi nabubuhay din ng average na 7 taon ng mas matagal kaysa sa mga pesimista.
Hindi ito relihiyon, hindi ito murang filosofiya, ito ay estatistika. Ang paraan ng pagtingin mo sa buhay ang humuhubog sa mga limitasyon ng maaari mong makamit. Naalala ko ng malinaw ang gabi nang marinig ko, Jose, anak ni David, huwag kang matakot, ako, isang karaniwang tao, walang anumang espesyal, ay nakatanggap ng isang imposibleng mensahe, na ang batang iyon na isinilang mula sa sinapupunan ni Maria ay magliligtas sa mundo. Kung sinunod ko lang ang lohika, iiwanan ko ang lahat. Ngunit dahil tinanggap ko ang hindi malamang, ang buhay ko ay nagbago. Isipin ang mga tao tulad ni Walt Disney. Tinanggal siya sa isang pahayagan dahil sinabi nilang kulang siya sa sapat na pagkamalikhain. Isipin kung naniwala siya doon. Ang imposible na dinala niya sa loob niya, ang bigyan ng buhay ang mga karakter at bumuo ng isang kaharian ng mga panaginip ay naging katotohanan dahil naglakas loob siyang maniwala. Sa kabilang banda, tandaan si Nikola Tesla, isang ganap na henyo, ngunit ginugol ang kanyang buhay na hindi pinaniniwalaan at namatay na nag-iisa at nakalimutan dahil hindi naniwala ang mundo sa kanyang mga ideyang imposible. Ang tila masyadong hindi malamang para sa kanyang panahon ay kinilala lamang mga taon pagkatapos. At naaalala ko ang isang personal na pangyayari na malalim na nagmarka sa aking puso. Hindi ko kailanman itinuring ang sarili ko na karapat-dapat sa anumang dakila. Palagi kong nakikita ang sarili ko bilang isang karpintero lamang, isang taong nabuhay sa pagsisikap ng kanyang mga kamay. Hanggang sa gabing iyon, tinawag ako ng isang anghel sa aking pangalan at ipinagkatiwala sa akin ang pinakamalaking misyon na matatanggap ng isang tao. Ang hindi malamang ay nangyari mismo sa akin. At kung nangyari iyon sa akin, bakit hindi ito maaaring mangyari sa iyo? Ngayon itatanong ko sa iyo, ilang beses mo nang nilimitahan ang iyong buhay sa pamamagitan lamang ng paniniwala sa kung ano ang tila lohikal? Ilang pagkakataon na ang pinalampas mo dahil inakala mong wala kang kakayahan, na masyado kang maliit o masyado nang huli? Paano kung mismong ang bagay na itinuturing mong imposible ang siyang lubusang magbabago sa iyong buhay? Ang buhay ay may kakatwang paraan ng paggulat sa atin. Ang hindi malamang ay nagiging posible lamang para sa mga naglalakas loob na magbigay ng puwang sa pambihira. At, marahil, ang tila walang katotohanan sa iyo ngayon ay mismong ang daan patungo sa katuparan na matagal mo nang inaasahan. Nang sabihin sa akin ng anghel, manganganak siya ng isang anak na lalaki, at tatawagin mo siyang Jesus, may isang bagay sa loob ko ang nabasag at nagbuklod ng sabay. Sa unang tingin, tila isang detalye lang, isang pangalan. Ngunit hindi. Naunawaan ko doon na ang mga salita ay may kapangyarihang magtatag ng mga kapalaran. Mag-isip sandali. Ilang beses ka na bang namarkahan ng isang pangalan o ng isang etiketa na hindi mo pinili? Nabigo. Walang kakayahan. Hindi sapat ang galing. Ang mga salitang ito ay dumidikit sa atin na parang hindi nakikitang pilat, at sa paglipas ng panahon nagsisimula tayong maniwala sa kanila. Ang pinakakaraniwang takot na dala ng maraming tao ay eksakto ito, paano kung ako ay iyong sinasabi lamang nila? Paano kung hindi ko kailanman malampasan ang kanilang ibinansag sa akin? Ilang tao ang nabubuhay na nakakulong sa mga tinig na yon, kahit pagkatapos ng maraming taon. Ang katotohanan ay ang pagtawag sa atin ay maaaring makasakit, ngunit hindi nito kailangang maging kahulugan ng ating pagkatao. Ako mismo ay nagulat sa karangalan na ako ang unang nagbigkas ng pangalan ni Jesus. At sa sandaling iyon, naunawaan ko na ang isang pangalan ay hindi lamang isang tunog. Ito ay pagkakakilanlan, ito ay layunin, ito ay kapalaran. Ang pangalang ito ay nagdala ng kaligtasan at pag-asa, hindi lamang para sa akin, kundi para sa buong bayan. At napagtanto ko na, tulad ng isang pangalan na maaaring magkulong, maaari rin itong magpalaya. Tingnan, halimbawa, ang kwento ni Michael Jordan. Noong nasa kolehiyo, tinanggal siya sa basketball team. Marami ang tumawag sa kanya na katamtaman at sinabing wala siyang hinaharap sa esport. Isipin kung tinanggap niya ang etiketang iyon. Mawawalan sana ang mundo ng isa sa pinakadakilang atleta sa kasaysayan. Sa kabilang banda, isipin si Amy Winehouse. Isang napakatalinong artista na may kakaibang tinig, ngunit ginugol ang kanyang buhay sa pakikinig at paniniwala sa mga mapanirang etiketa, maproblema, hindi matatag, hindi na mababago. At ang mga pangalang ito ay naging mga kadena na, unti-unti, nagdala sa kanya sa kapahamakan. Sa psikolohiya, may mga pananaliksik na nagpapakita na ang pinaniniwalaan mo tungkol sa iyong sarili, ang iyong pagkakakilanlan, ang iyong pagtingin sa sarili, ay may direktang epekto sa iyong pagganap, sa iyong kalusugan at maging sa haba ng iyong buhay.
Ang mga taong nakikita ang sarili bilang malakas at may kakayahan ay mas mabilis na nakakaahon mula sa mga sakit. Ang mga taong may negatibong paniniwala tungkol sa sarili ay may posibilidad na mabuhay ng mas maikli at makaranas ng mas maraming paghihirap. Hindi ito nagkataon, ito ang kapangyarihan ng pagkakakilanlan. At hayaan mong ikwento ko sa iyo ang isang personal na karanasan. Nang hawakan ko ang batang iyon sa aking mga braso sa unang pagkakataon at bigkasin ang kanyang pangalan ng malakas, Jesus, isang painilabot ang dumaan sa buong katawan ko. Hindi lang ito ang pagpapakilala ng isang bata sa mundo. Parang bawat pantig ay nagdala ng liwanag at pag-asa sa loob ko. Sa sandaling iyon, lahat ng takot, lahat ng pagdududa, lahat ng kahihiyan ay nawala. Alam ko na walang magiging katulad ng dati mula noon. Ngayon isipin mo, ilang beses mo nang inuulit sa sarili mo ang mga pangalan at etiketa na nagpapababa lang sa iyo. Ilang beses mo nang pinaniwalaan na hindi ka may kakayahan, na hindi ka karapat-dapat, na hindi ka sapat. Paano kung ngayon ay maaari kang pumili ng bagong pangalan para sa iyong buhay? Isang pangalan na kumakatawan hindi sa iyong mga takot, kundi sa iyong hinaharap. Natutunan ko na ang isang pangalan ay maaaring magbago ng lahat. At marahil iyan ang kailangan mo ngayon, iwanan ang mga etiketa na nakakasakit sa iyo at bigkasin ng malakas ang isang bagong pangalan para sa iyong kwento. Dahil sa huli, hindi ang mga tinig ng nakaraan ang nagtatakda kung sino ka, kundi ang salitang pinipili mong paniwalaan mula ngayon. Kung may isang punto na gusto kong itanim mo sa iyong puso pagkatapos ng lahat ng ibinahagi ko rito, ito ay, ang mga panaginip, ang mga pagpipilian. Ang hindi malamang at maging ang kapangyarihan ng isang pangalan, lahat ng ito ay maaaring maging susi sa pagbabago ng iyong buhay. Dahil sa huli, ang talagang mahalaga ay ang paraan kung paano ka magpapasya na tingnan at tumugon sa inilalagay ng buhay sa harap mo. Iyan ang nagtatakda kung sino ka. At ngayon, gusto kitang anyayahan na sumulong ng isa pang hakbang kasama ko. Ang susunod na video na lumalabas sa iyong screen ay magdadala sa iyo ng mas malalim pa, umaakyat ng isa pang baitang sa paglalakbay na ito ng karunungan upang maging 1% mas mahusay kaysa sa iyo ngayon. Nagpapasalamat ako ng buong puso sa pagiging kasama ko hanggang dito at hinihintay kita sa susunod na video.